Morning guys! Kumusta? Kumusta? Eto, magluluto tayo guys. Papakita ko sa inyo. I-guess nyo kung ano lulutuin ko ha. Papakita ko yung Ricardo. Iyan. So, ayan po. Ano lulutuin natin? May gabi, cabbage, okra, kamatis, onion at ginger, at saka baboy. So, anong guess nyo na lulutuin? Mahulaan nyo ba? Kung ang sagot nyo, sinigang na baboy, tama kayo! So, magluluto tayo guys. Okay? Samahan nyo ako. Baka magtatanong kayo guys kung bakit ako nakasombrero. Kasi galing ako ng trabaho, ng night. Pagdating ko, naligo ako ng buhok ko. Kaya basa pa yung buhok ko. Ayaw kong mangamoy ba? Mangamoy sa pagluluto. Kaya ako nagsombrero. Pagkatapos ko magluto, saka ko na lang tatanggalin para hindi mangangamoy yung ating basang buhok. Kasi sabi nila kumakapit daw sa ang amoy pagbasa ang buhok. Kaya yan. Excited ako guys. Alam niyo kung bakit? Kasi gagawin yung ating bagong kaldero. Siguro siguro masarap ang luto kasi bago yung lutuan natin. Baka sasarap siya. May ganon, no? Try natin guys. Baka sakali makapasa ang ating luto. Galing ako ng night guys, magluluto muna ako bago ako matulog. Kasi pag hindi ako magluto bago matulog, minsan natulog ako, tapos bigla akong nagising, naalimpungatan ako guys. Kasi sabi ko, oh my gosh, wala pa akong nalutong pagkain, darating na yung yung mga bata. Sabi ko ganun, dali-dali akong nagluto. At least kung bago ako matulog, magluluto na ako, hindi na ako mag-worried na wala akong maipakain sa mga bata pagdating. Malit man tayo magising, okay lang kasi may lutong pagkain na. Diba? Matalsik. Kumalsik kasi nagasan natin yung onion. At saka yung ginger. Kaya tumatalsik siya. Ay, nako. Bakit naman ganun? Parang kabanding ng onion, no? So, ito yung gamit natin, guys, na, na kahoy. Para hindi magasgas yung ating bagong kaldero. May ganun na, no? Ito talagang kahoy talaga yung ginagamit namin dito sa pagluluto. Kaya, ganyan. Patay tayo dyan. Nabasa ko kasi yung mga kamatis. Ay, yung mga kamatis kaya tumatalsik tuloy. Ayan. Ay, ganda ka banding tong bagong kaldero natin, ha? Ayan. Na-excite tuloy ako magluto. Kahit wala pang tulog. Gisahin ko na lang muna yung kamatis. Onion, ginger, at saka kamatis. Tang-gadang-gadang! Linagay ko na guys ang ating baboy. Lutuin ko lang ng konti. Saka natin lagyan ng tubig at pakuluan. Ayan. Kahit konting lang, brown lang ng konti para hindi naman puting-puti ang ating meat. Ayan. Okay. At dahil nagtatry tayo magbawas ng timbang guys, hindi tayo magluluto ng kanin. Mga bata lang pagluto natin ng kanin, sila lang ang kakain ng kanin. Tayo, ang gawin nating rice is cauliflower. Ibuboil ko lang to at ito magiging rice namin ng tatay natin. Oh, diba? Healthy-healthyhan ko, no?
Kasi kailangan kasi niya magbawas ng timbang guys. Kaya sinasabayan ko na lang. Kasi kung hindi, wala. Hindi rin siya magda-diet. May mga sakit-sakit na sa katawan. Ba na ang tumatanda. Kaya kailangan niyang bawasan yung kanyang timbang. Papaano na sa gout. Ito ang gawin nating rice. Cauliflower. Ang magiging rice natin. Iboboil lang natin. Tapos, yun na. Mas maganda na rin yung healthy-healthyhan ko, no? Hanggang kailan, hindi ko po alam. Minsan nag-cheat naman siya. Kung ano-ano naman kinakain niya. Ayan. So, anuhin lang natin to ng konti. Okay. Anuhin natin ng maliit. Hindi naman maliliit. Tama lang. Cauliflower rice. May grind nila yung iba. Pero, mas prefer niya kasi na buo-buo kaysa yung nag-grind na cauliflower. Ayaw niya nang nag-grind. Nag-grind kami minsan. Pero parang mapait masyado pag nag-grind. Parang mas magandang kainin pag yung malalaki siya. Kaya sabi niya, i-boil na lang. Ganun. Ito. Kahit ganyan lang kalalaki, oh. Tapos ibuboil ko na yan. Okay na, ganyan na. Tapos yan na yung rice niya. Okay naman. Pag nasanay ka naman na walang rice, okay lang din naman. Minsan nagtitip siya, kukuha siya ng rice ng mga bata. Pero sabi ko, kunti lang. As in, isang kutsara lang. Mahigpit ang pulis. Kailangan na kasi. Kumusta na ang ating niluluto dyan. Ayan guys. Tingnan muna natin yung ating karne. Kumusta na siya. Ayan na. Tapos lalagyan ko na lang siya ng sabaw mamaya pag na ano siya. Nag-dry na siya eh. Yeah. Talagang masarap tong ano guys. Oh, masarap tong bago kong kaldero. Ganon. Sasarap talaga dahil sa bagong kaldero. Ganon ba yun? Ewan ko lang. Nalupuhan. So, ayan. May binal na akong tubig sa kettle para madali na lang ilagay sa ano mamaya ating karne. So, ayan guys. Ang ating buhay. Ayan. Yan ang ating cauliflower. Hugasan natin. Aking kalat. Cauliflower leaves. Yung ano nang tinanggalan na. At hugasan natin yung ating cauliflower at i-boil na lang natin mamaya. Madali na lang i-boil yan. Di bali ng last minute ko i-boil yan. Siguro kahit pagkagising ko na lang. Minsan kasi talaga nagulat ako eh. Nalimpuatan talaga ako sa tulog guys. Kasi natulog ako na wala pang wala akong loto. Tapos pag bangon ko, nalit na ako ng gising. Hindi ako nagising. Kaya nag-end up ng mga bata kain ng chicken nuggets. Lagay na lang sa air fryer at saka chips. Kaya lagi kaming may mga ganun sa freezer. Para last minute na yung mga emergency na hindi ka makapagluto. Kahit kanin man lang sana wala. So, ayun ang niluto namin. Air fryer. Pero tatay natin, pumasok siya na nagpulot-pulot lang ng konting chips. French fries, yun ba? Tapos, sabi ko, wala eh. Ayan. Okay na. Kaya mula nun nalipungatan akong ganon. Bago ako matulog, nagluluto na ako ng kahit ano na lang. Yung madali ang mga luto na lang. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko sa guys, para hindi siya maputi. So, pag ng sabaw, hindi siya clear. Parang brown na rin yung sabaw. Pero okay lang. Kasi parang kung maputla yung karne na kainin, parang naman. Hindi ako gaanong sanay. Kasi
Marami tayong nakikita mga ano sa hospital ba. Parang may imagine ko pag yung halimbawa yung puting chicken, yung pag niluto mo, puting-puti siya. Parang hindi ko maanong kainin kasi may mga nakikita kang mga patay sa hospital, hinahawak-hawakan mo yung ganon, tapos maputla na sila, yung ganon, kaya parang naano ko, kaya minsan pag kahit chicken, pinapa-brown ko siya kahit konting brown lang. Kahit na anong karne. So, lagyan ko na lang siya ng tubig. Nag-brown na siya ng konti. Lagyan ko na siya ng tubig. Na madaming tubig. Kasi masarap may umigop ng sabaw. Lalo pag gusto mong magbawas ng timbang, idaan mo na lang sa sabaw. Ganon. Sabaw at saka gulay. Kaya tignan nyo yung ihalo ko sa katirbang gulay. Isang cabbage, yung ginayat ko. Isang cabbage, buong cabbage, at saka okra, at saka yung ating gabi. Ayan ang aking ihahalo sa ating sinigang. Yun guys. Ito, ligpitin na natin ang ating basura. Lagyan natin sa plastic. Ayan, update ko rin kayo guys mamaya pag luto na. At kung pag natikman natin kung sumarap nga ng dahil sa kaldero. Ayan. Sasarap nga ba ng dahil sa kaldero? Malalaman. Ay, buhay, kapagod, buhay abroad. Pwedeng mapagod, wag lang give up. Wag lang sumuko, di ba? Ganun daw 'yon, wag lang sumuko. Ayan. Ay. Okay. Kulukan na lang diyan, palambutin ko na lang yung karne, guys. Tapos lagay ko na yung mga gulay-gulay. So, habang hinihintay natin yung ating niluluto, magbalat na rin tayo ng prutas para may panghimagas mga bata pagdating nila. Ang gagayatin nating prutas, ang ating honeydew. Para may, panghimagas para sa mga bata. Ikakat na rin natin. Ayan. Ito half. Ang tigas naman ito. Wala lang talagang lakas. Ano ba yan? Napahiya ako na. Nawalan ng lakas Tanggalan natin ang buto-buto. Ang ating honeydew. Nakakanis na mga prutas sa atin guys, no? Pero wala naman. Sa atin yung mga prutas, mga mangga, lalo na honeydew dito, iba dyan sa atin. Iba-iba yung lasa, parang mas masarap talaga pag sa atin. O talagang sanay lang tayo na prutas natin dyan. Yan yung honeydew dito. Ewan ko kung matamis siya. Maputla, pero ewan ko lang. May lasa. Malalaman pagdating ng mga bata. Dito ang panahon dito guys, maliwanag siya. Pero hindi maliwanag na blue sky. Maliwanag na may kulimlim. Maliwanag na may kulimlim. Ewan ko. Baka ulan tumamaya. Di ko sure. Ayan. Tiyatin na natin. Ito na ang finished product na ating prutas. Nagawa na natin. At ito naman ang ating brown soup. Yan yung gusto ko. May brown siya yung karne. May brown. Di bali nang higop ako ng brown na sabaw. May brown siya, ganyan.
Hindi naman sa kaartihan guys, pero ewan ko lang. Ano lang talaga kasi ayun na nga, marami tayong nakikita mga katawan, patay, patay na ano, mga namamatay. Iputlang putla, tapos pag hinugasan mo pa sila, ganyan, parang na-imagine ko ba. Kaya, kaya siguro hindi, kung maputla yung chicken, hindi talaga ako makain. Sorry naman. Sabihin ng kaartihan, pero hindi sa kaartihan. Hindi talaga papasok, guys. Ewan ko lang kung bakit. Kayo guys, kumusta nung ulam natin dyan ngayon? Antukin na ang nanay. Pero malapit na. Ilang timbot na lang, tuto na to. Wala nang ano. Ay, Diyos ko. Buhay, buhay. May niluto akong mani kahapon. Mani na nga lang, sunog pa. Yung boil na mani. Kasi pre-pressure cooker ko. Kasi mga mani dito, ano siya, papakita ko sa inyo yung niluto kong mani kahapon. Kinuha ng tatay dun sa living room kasi kumain siya. Mani na nga lang guys, sunog pa. Pero balat lang naman yan. Sa loob is hindi pa naman sunog yan. Oh, see? Sa loob, hindi yan sunog. Kasi ano siya, pre-pressure cooker ko kasi matigas yung mani dito. Hindi yung fresh ba. Ayan, oh, hindi siya sunog sa loob. Sa balat lang niya. So, okay lang, carry lang. Sunog naman eh. Buti na lang hindi itlog na sunog. Wow, minsan, sunog din. Hindi naman talaga ako marunong magluto, guys. Patsa-patsamba lang. At saka kailangan lang talaga magluto. So, minsan nga, ang ano ko lang lutuin, dito, sinigang, adobo, tapos minsan nagpapatsamba-tsamba lang ako ng yung mga mincemeat, yung mga ganon. Pero talaga nagluluto dito sa amin, tatay natin. Siya yung hindi naman marunong, pero kailangan lang din siguro magluto para sa mga bata, ganun ba? Hirap din kasi mag-isip ng lutuin, guys, sa totoo lang. Di bali na nga kung mamalingkin ng anong gusto mong lutuin, wag mo lang ako paglutuin. Hindi talaga ako marunong magluto. As in. Ay, nako. Di bali na. Pagtiyagahan na lang nila kung ano yung luto meron ako. Kasi yun lang talagang kaya ko at alam ko. O talagang tamad lang, no? Talagang tamad lang. Tamad tumingin ng mga recipe ba? Recipe online sa YouTube. Siguro, tamad lang. Ayaw mag-improve. Asan na ba yung tinidor na? Tignan ko lang kung malambot na ba yung aking karne. Siguro ganun na nga. Dahil masipag naman magluto tatay natin, kaya tamad siguro ako ng recipe online. Okay na ba yan? Yan ang gusto ko guys. O brownie. Brown na karne. Kahit madumi kahit brown yung sabaw niya, kahit mukhang madumi yung sabaw niya, okay na yon kaysa maputla. Ay, okay na yung karne. Siguro ilagay ko na tong ating gabi para mag-taken yung sabaw natin. Para ano siya, lapot siya ng konti. Lagyan na natin ang ating gabi. Aba. Okay. Tapos, hindi ba? Joke lang. Tapos, di ba? Ewan ko kung gagawa pa ako ng salad kasi marami namang gulay yan. Okay na siguro yun, hindi na kayo magsasalad. Tama na yan. Ito,
Magluluto na rin tayo ng kanin para sa mga bata. Para goods na. Para pagdating nila, yung ulam na lang painit kahit malamig na yung kanin, okay lang yun. Kasi ngayon, ano pa lang dito, 9:45 pa lang dito guys. Ng umaga. Mag-10 o'clock pa lang ng umaga. Niluto ko na yung kanin. Tapos, pag naluto na yung ulam, goods na tayo. Pwede na tayong maghayahan. Tulog-tulog na guys. Trabaho na naman. Alitin tayo ng salapi guys. Kaya kailangan kumayod. Yan. Tapos, mga bata ngayon, may ano pala ngayon, may bridge. So, ang tapos na nila ngayon is 4:15 ng hapon. Hindi maihatid ng tatay natin kasi may pasok nga siya. Pero si Nana maghahatid yung grandmahan nila. Ihatid niya dito sa bahay. Mahaba-haba pa naman, maano pa naman na yung tulog natin. Kasi kung halimbawa makakatulog tayo ng mga 11 something siguro. 12, 1, 2, 3, 4, may 5 hours din. Kung mabutin tayo ng ganun kalit magising, ewan ko lang. Gusto ko rin sanang pumunta muna ng post office. Kasi ipopost ko yung yung passport ni Ading, kailangan ng i-renew. Dahil sa mga bata, 5 years valid lang ang passport dito. Ano na si Ading, nung siya, 2 months, may passport na siya. Tapos, nirenew ko agad kasi umuwi nga kami ng Pilipinas. Tapos ngayon, pa-expire, ano pa naman, February pa naman next year. Pero, kasi balak namin may puntahan ngayong July, school holiday. Kailangan niya yung passport. Kung alis kami ng July, ma-lay off kami kasi kailangan 6 months o more than 6 months valid ang passport dapat, diba? So, sigurado na lang, para sure na hindi ka ma-lay off sa plane, i-renew ko na lang. Renew ko na lang. Dito, pag renew ng passport, online, pwede na fill up ka na lahat. Mo na lahat yung mga pictures, lahat-lahat, mga form. Tapos, padala mo na lang sa kanila yung old passport. Tapos, papadala na lang din nila yung bago. So, hindi na kailangan, punta ka kung saan-saan. Ganun lang. Picture, pwede ka na rin mag-picture online. So, pinicturean ko lang. Ayan na guys. Linagyan ko na rin siya ng sinigang with gabi. Ayan. Malapit na. Ayan na yung ating karne. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung okra at saka cabbage soon. Di ba sabi ko maduming sabaw? Ayan, madumi siya. Brown ang kulay. Maduming sabaw. Ano kaya yun? Tapos ayan na rin yung broccoli natin. Hindi pa naluluto. Mamaya ko na iluto guys. Para hindi naman super lamig kainin. Ayan. Nalagay ko na yung ating okra. Ayan na. Okraers. Paborito ng bayan. At saka ilagay ko na lang din to sa ibabaw. Mga cabbage. Buong cabbage. Lalaki no? Kasi may mga ngipit naman ang kakain. Kaya hindi ko na kailangang i-chop-chop ng maliliit. Tapos, pakulo-kulo na lang. Pakulo-kulo. Ang dami, no? Sangkatirbang cabbage. Kasi nga, guys, cabbage is life. Gulay is life. Kaya, sige, lagay ko lahat. Tsaka kasi, pag nampisan ko na yung isang cabbage o isang balot ng something, gusto ko busin na. Para wala nang nakatambak sa rep. Ganun ako. Makakain at makakain lang din yun. Nahulog ko yung isang okra, guys. Ayan.
pakulo na lang. Tapos, ready na. Pwede na tayong matulog. May, may panghimagas na tayong prutas. Tapos, may ulam na tayo. May kanin na tayo. Pakuluin ko na lang yan. Tapos, goods na. Kakain ang gutom. Di ba guys? Thank you po. Salamat ulit sa mga suporta, sa panonood, o kahit pag-i-skip na fast forward. Salamat pa rin po. Dito lang po kami. Sana di rin kayo magsasawa. Salamat po.